At para sa ating mga balita, Israel, pinaghahanda para sa potensyal na gera laban sa Turkey. At sa Israel pa rin, bakit naka-high alert ang gobyerno dahil sa Iran? At kuryente ng Pilipinas, kontrolado daw ng bansang China. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Dapat na maghanda ang bansang Israel sa isang direktang komprontasyon laban sa bansang Turkey. Iyan ang panawagan ngayon ng Nagel Committee sa report na ipinasa nito sa mga kinatawan ng defense budget at security strategy ng Israel. Ang nasabing komite na itinatag mismo ng gobyerno ng Israel ay nagbigay ng babala hinggil sa plano ng Turkey na muling ibalik ang impluensya ng Ottoman Empire sa gitnang silangan, na pwedeng magresulta sa mataas na tensyon at pakikipaggera laban sa Israel. Ang Imperyong Ottoman ay isang imperyong itinatag ng mga Islamikong Turko noong ika-14 hanggang ika-18 siglo. Binigyang diin ng nasabing report na posibleng makipag-alyansa ang bagong rehimen sa Syria sa bansang Turkey at magsilbing isang malaking banta laban sa Israel. Ayon sa nasabing report, posible na mas maging malaking banta ang bagong rehimen sa Syria kumpara sa Iran at maging proxy ito para sa Turkey. Ang pagsusuri ng komite ay naganap kasabay ng mga mas agresibong patakaran na ipinatutupad ngayon ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa gitnang silangan. Mga patakaran na hindi pabor sa interes ng Israel o posibleng direkta laban dito. Isinumbite ng Nagel Committee ang kanilang mga rekomendasyon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Israel Katz at Finance Minister Bezalel Smotrich noong Lunes. Nilalaman nito ang isang komprehensibong estratehiya upang tugunan ang mga naglalabasang banta laban sa Israel. Inirekomenda ng komite na dagdagan ang defense budget ng hanggang sa 15 billion new Israeli shekel taon-taon sa susunod na 5 taon. Yan ay upang matiyak na ang Israeli Defense Forces ay may sapat na kagamitan para harapin ang mga hamong dulot ng Turkey at iba pang banta sa rehiyon. May mga bagong puwersa na pumapasok sa eksena at kailangan umano nila na maging handa para sa mga hindi inaasahang kaganapan. Ang ulat ng komite ay nagbibigay din daw ng direksyon sa Israel upang tiyakin ang kinabukasan ng bansa. Upang paghandaan ang potensyal na komprontasyon laban sa Turkey, inirekomenda ng komite ang mga sumusunod. Una ay ang pagpapalakas sa mga advanced na sandata. Kailangan umano ng mga karagdagang F-15 fighter jets, refueling aircraft, drones at mga satellites upang mas lalong pagbutihin ang mga long-range missile capabilities ng Israel. Pangalawa ay pagbutihin ang air defense ng bansa. Kailangan umanong palakasin ang mga multi-layered air defense capabilities gaya ng Iron Dome, David Sling, Arrow systems at ang pinakabagong labas na Iron Beam laser-based defense system. Pangatlo ay palakasin ang border security. Kailangan daw magtayo ng isang matibay na security barrier sa kahabaan ng Jordan Valley bilang tanda ng pagbabago sa strategic defense ng Israel. Bagaman posibleng magdulot ito ng diplomatikong epekto sa relasyon ng Israel at sa bansang Jordan. Ang Committee for the Evaluation of the Defense Establishment Budget and the Balance of Power o mas kilala bilang Nagel Commission ay pinamumunuan ni National Security Council Head Yaakov Nagel. Itinatag noong 2023 bago magsimula ang gera ng Israel at ng Hamas. Layunin ng komite na lumikha ng mga rekomendasyon para sa Ministry of Defense patungkol sa mga posibleng lugar ng digmaan na kasasangkutan ng Israel sa hinaharap. Bagaman nakapokus ang komite sa mga banta mula sa Iran, nagbibigay din ito ng mga babala hinggil sa mga bantang dulot ng bansang Turkey.
partikular mula nang bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad sa Syria at ang pagpusbong ng mga rebelding grupo na konektado sa bansang ito. Sa ibang balita, Israel, bakit naka-high alert dahil sa Iran? Itinaas ngayon ni IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi ang high alert ng hukbong sandatahan ng Israel dahil sa mga ulat na posibleng gumawa ang Iran ng mga desperadong hakbang laban sa Israel sa mga susunod na araw. Batay sa ulat ng Walla News, nakabase ang itinaas na alarma sa militar sa mga tumataas na tensyon sa ekonomiya, politika at militar ng bansang Iran. Ayon sa ulat, may ilang hindi pinangalanang source mula sa Defense Ministry ang nagsabi na ang mga batayang ito kasabay ng hindi patiyak na magiging sitwasyon sa pagbabalik ni President-elect Donald Trump sa White House ay maaari daw magtulak sa Iran na gumawa ng mga agresibong hakbang laban sa Israel. Dahil yan umano sa komplikado at hindi mahulaang sitwasyon ng Iran sa kasalukuyan. Naghahanda ang liderato ng militar ng Israel para sa iba't ibang posibleng senaryo, bagaman walang isiniwalat na partikular na detalye tungkol dito. Kung muling aatake ang Iran sa Israel, ito na ang magiging pangatlong pag-atake mula nang magsimula sila noong April 2024 at sinundaan noong buwan ng Oktubre. Ayon kay Mayor Litvak, Senior Research Associate of Alliance Center for Iranian Studies, posibleng mag-focus ang Iran sa pag-target sa mga infrastruktura sa Israel kaysa sa mga embahada sa labas ng bansa. Posible ring maging target ang mga natural gas drilling stations o posibleng magsagawa din sila ng isang malawakang cyber attack para wasakin ang mga critical na systems sa bansa. Nanawagan si Litvak sa mga mamamayan na maging mapagmatyag ngunit iwasang magpanik at sinabing mag-abang-abang pa sa mga impormasyong ilalabas sa mga susunod na araw. Sinabi pa ni Benny Sabti, researcher sa Institute for National Security Studies Iran's program, matagal nang ninanasa ng Iran ang pangatlong pag-atake nila sa Israel. Lagi umanong sinasabi ng Iran na gaganti sila sa tamang panahon at sa tamang lugar, at tiniyak na mangyayari talaga ito. Dagdag pa ni Sabti, patuloy na nagsasagawa ang mga militar ng Iran ng mga pagsasanay sa air, naval at ground forces nito. Ibinigay niyang halimbawa ang ginawa ng Egypt at Syria noong 1973 kung saan nag-umpisa ang kanilang mga tropa sa pagsasanay pagkatapos ay sa pagmamaneobra hanggang sa humantong ito sa isang malawakang gera. Ganito din daw ang posibleng gawin ng Iran ngayon. Sinabi rin ni Litvak na ang timing ng pag-atake ng Iran ay posibleng nakaugnay sa kung ano ang mga pagbabagong magaganap sa administrasyon sa Amerika. Malamang anya na magsimulang kumilos ang Iran kapag nakita nito na hindi gaganti si Biden upang huwag mag-iwan ng problema bago siya umalis sa pwesto. At kapag naramdaman nila na hindi agad makakaganti si Trump pag-upo nito sa pwesto. Dagdag pa ni Sabti, posibleng gusto lang subukan ng Iran na mag-react si Trump sa patinding sitwasyon sa gitnang silangan. Ang mga sinasabi ng rehimen sa Iran ay paraan din ng psychological warfare sa Israel upang i-pressure ang kanilang mga isip at sabihing, nandito pa kami, hindi pa kami natatalo. Yan ay upang lalong ma-pressure ang isipan ng gobyerno sa Israel. Naniniwala ang mga eksperto tulad ni Litvak at Sabti na posibleng iwan na ng Iran ang paggamit ng mga proxy, lalo ngayon na may problemang pinansyal ang Hezbollah at ang mga milisya sa Iraq ay nananahimik dahil kay Trump. Dagdag pa rito ang mga problemang panloob ng Iran na tila hindi na nito makakayanang tustusan pa ang mga proxy. Posible umanong umasa sila sa sandatang nuklear sa halip na gumamit pa ng mga proxy. At sa pinakahuling balita, kuryente ng Pilipinas, kontrolado daw ng China ayon sa Kamara.
Sinabi ng isang komite ng House of Representatives noong Martes na kailangang sumailalim ang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP sa isang national security review. Dahil yan sa mga pangamba na baka kontrolado na ng mga dayuhan ang sistema ng elektrisidad sa bansa. Ayon kay Albay Representative Jose Maria Clemente Salceda, posibleng nilabag umano ng NGCP ang Philippine Anti-Dummy Law na nagbabawal sa mga banyaga na maglapat ng mga direktiba sa mga foreign properties sa pamamagitan ng mga Filipino proxy. Ito ang sinabi ni Salceda sa isang pagdinig ng House of Representatives noong araw ng Martes. Dumalo sa pagdinig si NGCP lawyer Pia Zobel San Diego at humiling na bigyan pa sila ng karagdagang panahon upang ihanda ang mga kasagutan at ipresenta ito sa susunod na pagdinig. Ayon kay San Diego, kinikilala nila ang kapangyarihan ng Kongreso na suriin, pagbutihin at baguhin ang umiiral na batas pati na rin ang NGCP franchise. Pero kailangan din anya nila ng panahon para sagutin ang mga pangamba na iniisip ng Kongreso laban sa kanila. Sinubukan ng media na kunin ang pahayag ng pamunuan ng NGCP pero tumangging sumagot dito si NGCP Assistant Vice President at Head of Public Relations Leonor Felipe Cynthia Alabanza sa tatlong tawag na ginawa sa kanya. Maging sa Viber ay hindi rin siya nagbigay ng anumang komento. Ayon kay Salceda, dapat isailalim ang NGCP sa National Security Review na isasagawa ng Interagency Investment Promotion Coordination Committee at sinabing kung mapapatunayang nilabag nga nito ang anti-dummy law ng Pilipinas, maaaring ma-forfeit ang karapatan, prangkisa at pribilehiyo na tinatamasa ng ganitong kumpanya. Nagsimula ang pangamba ng mga mambabatas dahil sa pagkakaugnay ng NGCP sa State Grid Corporation of China or SGCC. Ibig sabihin, may 40% na shares ang kumpanya ng China sa power grid operation ng Pilipinas. Nakuha nila ang share sa NGCP noong 2007 at pinatatakbo nila ito kasama ng iba pang mga kumpanya sa Pilipinas. Pero sabi ng komite, bukod sa 40% ng NGCP na pag-aari ng State Grid Corporation of China, may ibang porsyento pang hawak umano ang mga dayuhan. Ang Synergy Grid and Development Philippines kasi na may-ari ng 60% ng NGCP, may mahigit 7% foreign ownership umano. Sa gitna ito ng mga alegasyong kontrolado ang NGCP ng State Grid Corporation of China. Nais ding ipatawag ng House panel ang chairman ng Board of Directors ng NGCP na umano'y isang Chinese national. Nakita po natin na meron dong foreigner. Yung tinatawag po natin CPD na non-Filipino, 7.43%. Kung i-add mo yun doon sa 40% ng China Grid, 47% na yun. Kung binenta mo sa Synergy yung 20%, 40% na lamang po ang pag-aari ng Pilipino doon sa NGCP. Majority na ang China Grid Corporation. Itinanggi naman ng NGCP ang security threat na pinangangambahan ng Kongreso at sinabing ang mga Chino ay mga technical advisors lamang para sa operasyon ng power grid. Samantala, tinitingnan ng House Committee ang posibilidad na baguhin ang tax structure ng NGCP. Ayon kay Mr. Salceda, dapat itong patawan ng buwis tulad ng isang water distribution utility sa pamamagitan ng pagpapataw ng windfall tax sa mga sobrang kita. Itinulak din ng kongresista ang pagbabalik ng humigit kumulang 204 billion pesos na sinasabing sobra-sobrang kita ng NGCP na maaaring gamitin upang bayaran ang buwanang gastusin sa kuryente ng mga consumer. Ayon naman sa abogadong si San Diego, hindi nila alam kung saan nanggaling ang computation na 200 billion pesos. At sa halip ay sinabi nila na magpapadala sila ng isang komprehensibong ulat patungkol sa mga sinasabi ng komite. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.